Nasa ikalawang araw ng pagsisiyam para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng Banal na Puso ni Jesus na may temang, katulad ni Maria, laging magtanod at maghanda. Si Maria na ating ina ay puspos ng kahandaan sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Siya ay nananatiling tapat sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos at palaging nakahandang tumugon. Patuloy tayong manalangin kay Maria na sa tulong niya, tayo ay makapaghanda sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Gabayan nawa tayo ni Maria na siyang pinagmulan ng lahat ng kahandaan sa paglilingkod. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Crispine, OFM. Magsitayo po tayong lahat. Simulan natin ang banal na misang ito ngayong ating ginagawa ang ikalawang araw ng ating pagnunubina bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng kapanganakan ng ating mahal na ina. Pasimulan natin ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan, pagpapala at lahat ng kabutihan mula sa ating Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Diyos sa maraming biyaya na patuloy natin tinatanggap mula sa Kanya, kasama ang biyaya ng pagbibigay sa atin sa mahal na Birhen bilang ating ina din. At sa mga pagdiriwang na kagaya nito na tayo ay patuloy na inaanyayahan, bagamat tayo ay mga hindi karapat-dapat. At upang tayo pagindapating gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, atin munang alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan at ihingi natin ang lahat ng ito ng kapatawaran
mula sa Diyos na mapagmahal, mula sa Diyos na punong-puno ng awa at habag. Inaamin ko Sa kapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na biringina ng Diyos, kaming idinadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkakalugmok sa kasalanan. Inilulug namin ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo, mga kapatid, naaliw kami sa gitna ng aming hirap at pagkabalisa. Ang pananatili ninyong matatag sa pananampalataya ang nagpasigla sa buhay namin. Paano kaya namin mapasasalamatan ng sapat ang Diyos sa kagalakang dulot ninyo sa amin? Mataimtim naming idinadalangin araw-gabi na kayo'y muli naming makita at matulungan sa ikagaganap ng inyong pananampalataya. Lubin nawa ng ating Diyos at Ama at ng ating Panginoong Hesu Kristo na makapunta kami riyan. Palaguin nawa at pag-alabin ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaligtasan na sa iyo, aking
kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muong katanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatan ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniil di ko pa nanaligan, puso'y di ihihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at tapuhan. Sa Diyos lamang mapapanatan ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Noon ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan, inaakay sa luntiang paskulan, upa'y hanap mo kung mahuwagligman. Sa Diyos lamang mapapanatan ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam kung anong araw paririto ang inyong Panginoon." Tandaan ninyo ito. Kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, siya ay magbabantay at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na di ninyo inaasahan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang Panginoon sa ibang mga alipin, upang bigyan sila ng kanilang pagkain at sa karampatang panahon. Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng kanyang ari-arian. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sabihin niya sa sarili, "Matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon," at sisimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makikipagkainan at makikipag-inuman sa mga lasenggo. Babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga mapagpaimbabaw. Do'y tatangi siya at manggagalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Amen. Ikalawang araw ng ating ginagawang paghahanda sa ating nalalapit na kapistahan ng ating mahal na Diren, yung kanyang birthday, ang birthday ni Mama Mary. Kailan ang birthday ni Mama Mary? September 8. Very good. At ngayon ay ikalawang araw ng ating pag-novena. Alam nyo, si Mama Mary, sabi kanina sa introduction, siya ang modelo ng kahandaan, ng pagtatanod at pagbabantay. Natatandaan ko po nung ako ay bigyan ng pagkakataon na mag-aral ng Hebreo sa Hebrew University, ay isa doon sa mga kurso na aming kinuha ay yung Hebrew, bagamat elective, Hebrew culture and ways of life. Parang tinuruan kaming kumanta ng mga Hebrew songs. Tanda ko pa, professor ko si Amitay. At marami siyang itinuro sa amin tungkol sa kultura ng mga kapatid natin Hudyo. At isa sa hindi ko malimutan at hanggang ngayon ay sinusubukang i-apply is yung sinasabi niyang hedge, and hedge. Kumbaga ito yung circle, ito yung iyong target. Sabi niya, dapat laging may allowance. Laging may allowance. Halimbawa, meron tayong gaganaping pagpupulong. Ang oras ay alas 8 ng umaga. Sa isang Hudyo, meron siyang allowance. Siguro 7:30 pa lang, nandoon na siya sa lugar ng pagmimitingan. Ang mga Pilipino, iba. Alas 8 ang meeting, alas 8 aalis sa bahay. Walang contingency. Parang hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa daan malapit ang barangay election, kaya kabi-kabila ang binubutas na daan.
Eh di alas 9 na, wala ka pa sa meeting. Di ba? Walang contingency. No, walang allowance. O pumapasok yung anak mo. Alam mo, siguro sabi mo na, 75 pesos yung pagkain, no, tanghalian. Tapos, siguro sabihin mo na, 12-12, malapit lang, pamasahe, 24, no? Tapos, sabihin mo na nga, 70, no? Yung pagkain, tapos binigyan mo siya ng additional na 24. So, binigyan mo lang ng 94. Eh kung nakasagi yan ng kamatis sa daan, di ba? Walang contingency, walang allowance. Sa atin, buhay pananampalataya, magdidebosyon. Debosyon, magnunubina. Pero madalas, walang contingency, walang allowance. Sapat na magawa ko yung aking obligasyon sa loob ng 9 na araw. Tapos, period. Ano pang dapat gawin? Dapat yung pagdedebosyon ko mas akayin ako para mas maging mabuting tao. Kung ako ay kuring, dapat pagkatapos ng pagnanubina, mas generous na ako. O kaya, kung bago ako nagnubina, ako ang number 1 marites dito sa mission station. Dapat pagkatapos ng nubina, hindi na ako ang number 1 marites, number 2 na lang ako. Yun yung mga pwede nating tawagin contingency, allowance, no? Pagdating sa usapin ng ating buhay pananampalataya. Bakit mahalaga? Kasi you never know what you will encounter along the course. Hindi mo alam. Kaya kung wala kang kaala-allowance, no? Kasi maningkamot ka. Wala ka talaga, no? Parang basang sisiw ka na lang. Ayan. Mahalaga ang allowance sa time at sa kung ano-anong bagay, contingency ang tawag dyan. So, pag ikaw ay meron yan, more or less, medyo nagiging handa ka na harapin ang kahit anong darating sa'yo along the way. Okay? Pangalawa, tayo mga Pilipino, no? Medyo pagdating din sa responsibilidad, madalas palpak. Bakit kaya tayo madalas palpak pagdating sa mga responsibilidad? Kasi bago pa natin tanggapin yung instruction, inutusan ka, o gawin mo ito, no? Hindi mo pa napapakinggan ng maayos, nandoon ka na. Parang tatanda ko, kwento nung isa akong kakilala. No, sabi niya, bili tayo, punta tayo, bibili ng bubong. Yung sinabihan niya, driver, nung hinahanap niya, nandoon na sa hardware. Pag nandiyan ka na, may pera ka pa dyan? Wala po. Hindi pa naririnig ang instruction. Action agad. Gaano kahalaga ang pakikinig? Gaano kahalaga na naiintindihan natin ang ating gagawin? Pag hindi mo naiintindihan, di ba masamang magtanong, di ba? Never presume. Kasi baka mali. No, okay lang magkamali. Okay lang magtanong kung hindi alam. Okay lang unawain ang dapat gawin. Kasi pag hindi, more or less, papalpak yan. Lalo pa tayo mga Pilipino, ang bilis nating ma-excite. Di ba?
nakarinig tayo ng ganito, naglulundagan tayo, nakikilundag tayo, hindi natin alam kung anong nilulundagan natin. Diba? O hindi mo alam, hindi mo talaga alam, pero gaya-gaya, tumaya. Ayan. Tanungin mo, ba't ka nandito? Hindi ko alam. Nahatak lang ako, hakot. Hakot. Parang eleksyon, maraming hakot. Ayan, no? Mahalaga na iintindihan natin, napapakinggan na maayos. Bakit? Para saan? Para sa tamang pagdidesisyon. Kasi pag hindi mo naiintindihan at ikaw ay bara-bara, sige-sige, ang desisyon na gagawin mo, malamang palpak. Malamang wala sa hulog. So, mga kapatid, mahalaga ang contingency. Mahalaga na alam natin ang ating gagawin at mahalaga na yung ating gagawin na iintindihan at gagawin natin ang tamang desisyon para sa bagay na iyan. At dito ang ating modelo ay walang iba, kundi si Mama Mary. Si Mama Mary. Ating pinag-aandaan ang kanyang nalalapit na birthday. At tayong lahat nagdidibusyon sa ating mahal na Birhen. Sa September 8, kakanta tayo ng happy birthday kay Mama Mary. Pero tatanungin mo talaga ang mga mananampalataya, ang mga maninimba. Ay, intindihan ba natin ito? O dahil nakagawian? O dahil tradisyon? O dahil obligasyon ko na ito, Father? Kasi every year, pagsasapit ang September, magdidibusyon kami kay Mama Mary. Obligasyon. Mga kapatid, ang ginagawa nating pagdidibusyon ay hindi obligasyon. Ito ay isang relasyon, isang ugnayan. Kung hanggang ngayon, umabot ka na sa edad na yan, pero hindi pa lumalim ang iyong relasyon kay Mama Mary, hindi pa lumalim ang iyong relasyon sa Diyos, at taon-taon, year in, year out, pareho lang ang ginagawa mo, mag-aalay ka ng bulaklak, iinsensohan natin ang image ni Mama Mary, pero you are the same old person you are. Wala. Baliwala. Sayang. Kasi hindi natin nakita na ang ating ginagawa ay hindi lamang obligasyon. Ang ating ginagawa ay pagpapalalim ng ating relasyon. Una kay Mama Mary, bakit? Siya ang mag-aakay sa atin, sa ating Panginoong Jesus. Kung lalalim ang relasyon natin ng ating ugnayan kay Mama Mary, lalalim din ang ating ugnayan at relasyon sa ating Panginoong Jesus. Ad Jesum per Maria. To Jesus through Mary. Siya ang mag-aakay sa atin, palapit sa ating Panginoon. Kung ang relasyon natin kay Mama Mary ay ganyan na lamang, taon-taon, hindi lumalalim ang ating pagkaunawa at pagkaintindi, at lalo tigit sa lahat, hindi tayo masyadong naaakay para mas maging mabubuting tao. Sayang. Baliwala. Makakakanta tayo ng happy birthday kay Mama Mary, pero ang tanong, pag kinanta mo yan, lumalim ba ang iyong ugnayan sa Kanya? At ikaw ba ay mas naging mabuting alagad ng ating Panginoong Jesus? Gaano ka kahanda? Ngayon kung tanungin ko kayo, di ba? Lahat tayo gusto mapunta sa langit Di ba? Alam na natin ito, pataasin ko kayo ng kamay. Taas ang kamay, sinong gusto mapunta ng langit? Taas! Tayo nyo? Lahat ang gusto mapunta sa langit, taas ang kamay. Lahat tayo. Minsan, dalawang kamay. Minsan, isasama pa ang paa.
Kasi gustong mapunta sa langit. Eh kung sabihin ngayon ng Panginoon, ngayon na, sinong gustong mapunta? Walang may gusto eh. Kasi nandoon ang takot. Pag nandiyan ang takot, ibig sabihin, mababaw ang iyong relasyon. Dapat nga na-excite ka eh. Diba? Dapat nga excited ka eh. Pero hindi ka na-excite, natatakot ka. Bakit? Kasi mababaw pa ang iyong relasyon. Tama, mali? Ayan, tama. May tama tayong lahat. No, gusto natin lahat papunta sa langit, pero wag muna ngayon. Hindi pa ako handang magbago, Father. Masarap kayang mag-inom. Father, masarap kayang pumila dun sa saklaan. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang magbago. Hindi ko pa handang ibigay, i-give up, tanggalin ang aking mga bisyo. Pwede ba bukas na lang? Lord, pwede bukas na lang? O sa makalawa, o sa isang linggo, o sa isang taon. Kasi pag bukas, tanungin mo ulit bukas, bukas ulit. We can never be ready. And we will always be fearful and afraid. Kasi mababaw ang ugnayan, mababaw ang relasyon. Anong tugon natin? Alam niyo itong Ebanghelyong ating napakinggan, no? Mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, nasulat ito mga around 85, no? 80 to 85, Common Era. Yung first reading natin, 1 Thessalonians, yun yung unang nasulat, no? Sinulat ni San Pablo, mga around 50 or 51, Common Era. Sa pagitan niyan, no, halos 2-3 dekada. Doon sa 1 Thessalonians, ang akala ni na San Pablo at nung kanyang mga contemporaneo, nung kanyang mga contemporaries, babalik agad ang Panginoon next week, next month. And therefore, maghintay na lang tayo. Kasi ang akala nila, babalik siya agad. Kaya, wag na akong magkasala. Kasi pag nagkasala ako, biglang bumalik ang Panginoon, baka hindi ako makasama, sasama sa Kanya. Ganun ang kanilang mentalidad. Dumaan ng 1 dekada, 2 dekada, 3 dekada, hindi pa bumabalik ang Panginoon na. Anong gagawin? Mag-inom na uli, magsakla na uli, diba? Magbisyo na uli. Hindi ganun ang ginawa ng mga naunang alagad. Hindi ganon. Nung na-realize nila na hindi pa babalik agad ang Panginoon, anong ginawa nila? Ikinalat nila ang mabuting balita. Take note, mabuting balita, hindi masamang balita. Pag ikaw ba nagiinom, pag ikaw ba nagsasakla, pag ikaw ba nagbibisyo na walang patumangga, mabuting balita ba ang iyong ikinakalat? Hindi. Masamang balita. Kanino mo gusto maging alagad? Sa Panginoon, kay Taning? Sagot? Sa Panginoon. Therefore, iiwasan, tatalikdan ang mga bisyo. Amen? Ayan. Para nang sa ganon, yung takot natin mababawasan. At kapag wala ka na masyadong takot sa buhay mo, palatandaan iyan na lumalalim ang iyong relasyon at ugnayan sa Diyos. Ngayon sa misang ito, mga kapatid, hilingin natin kay Mama Mary. Gabay natin. Gabay, modelo, ina nating lahat. Hilingin natin sa Kanya na patuloy niya tayong patnubayan, palapit sa Kanyang anak. Tanggalin ang mga kung ano-anong takot at pangamba na meron pa tayo upang patuloy na lumalim ang ating ugnayan sa Kanya. Amen? At palalawigin pa ang ating pagdidibusyon. Pagdidibusyon na hindi ampaw, ha? Hindi ampaw.
sisimba, pero pag alis dito, balik sa dati. Hindi pagtitibusyon na. Hindi man ako maging perfecto paglabas ko sa kapilyang ito. Hindi man ako maging perfecto, pero merong nabago sa akin. At yun, mga kapatid, ang mas mahalaga. Amen? Kaya mga kapatid, sa ating ginagawang paghahanda ngayon para sa birthday ni Mama Mary, isipin na natin, ano ba yung gift na ibibigay natin para sa kanya pagdating ng kanyang birthday. Minsan hindi natin kailangan gumastos. Diba? Yung regalong gusto niya, hindi mo pagkakagastusan. Yung regalong gusto ni Mama Mary, kahit paano makagaya tayo sa kanya, may pusong malinis, may pusong dalisay, patuloy na nagkakaisa bilang isang sambayanan ng Diyos. No? Kaya wag away-away, yung mga division na yan, yung mga marimaritas na yan, tapon natin lahat yan, bilang isang sambayanan ng Diyos, magkaisa tayo, ialay natin ang lahat ng ating lakas, enerhiya bilang isang sambayanan upang ang ating komunidad, no, dito sa ating mission station ay patuloy na basbasan at pagpalain ng ating Panginoon. Amen? Amen. Wala nang bisyo, ha? Amen? Ba't humina sagot nyo? Anyway, unti-unti, ha? Unti-unti. Hindi man biglaan, pero sana patnubayan tayong lahat ng Diyos para mas maging mabubuting mga alagad niya. Magsitayo po tayo. Ngayon po ay dadasalin natin ang ating panalangin ng bayan. Lumapit tayo sa Ama upang sa tulong ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria, tayo ay maging handa sa muling pagbabalik ni Jesus. Bilang isang sambayanang tayo'y manalangin at sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway hindi makontento na lamang sa kanyang mga nagawa, na bagkus higit pang ipagpatuloy ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang ating mga komunidad naway maging mga karapat-dapat na lugar para sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paggalang, pagmamahal at pagkalinga sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, nawa sa tulong ni Maria, tayo ay maging laging handa sa pagdating ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananatiling gising at hindi natatakot. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway matagpuan ang kalooban ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at pagdurusa. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway matagpo ang handa sa pakikipagkita sa Panginoon na kanilang matagal ng hangaring makita ng hayagan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa mga sponsors at mga pamilyang tumatangkilik sa ating pamayanan, Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, nawa ay pagkalooban sila ng mga biyayang kanilang kinakailangan sa araw-araw. Manalangin tayo.
Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Kalakip ng lahat ng iba pang mga kahilingan na mayroon pa tayo sa ating mga puso, ang lahat ng mga nabanggit na at lahat ng inihihingi sa atin ng dasal ng ibang tao, lalo na yung sobrang nangangailangan ng ating mga panalangin sa ngayon, at gayon din ang lahat ng ipinapahayag sa ating mga online platform o sa online platform, at lahat din ng nais pa nating ipanalangin at patuloy din nating pagdasal ang patuloy na pagbabasbas ng Panginoon sa ating mission station at sa lahat ng mga nagsisikap maglingkod sa Panginoon. Ang lahat ng ito ay ating pag-isahin at itaas nating lahat sa Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin, kalakip ng katapatan ng aming mga puso. Tulungan mo kaming lumago sa kabanalan habang naghihintay kami ng may maligayang pag-asa sa pagdating ng iyong paghahari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
kayo mga kapatid upang paghahain natin ito ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, piniling namin ang aming paghahain, hay lakipan mo ng kapunuan, upang kami ay maging handog na ikalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na silang mga ipinagdarasal namin sa misang ito. Ang lahat ng mga kahilingang laan sa misang ito na ang mga pangalan ay nabanggit na, gayon din ang mga mahal namin sa buhay, kakilala, at inihihingi sa amin ng dasal na pawang mga nauna na sa amin, at ang lahat ng iba pang mga lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo, at ang lahat ng iba pang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, na amin ding ina, na ang kapanganakan ay aming gugunitain ilang araw mula ngayon. Kaisa ni San Jose na kanyang esposo, na aming tagapagtanggol at aming patron sa mapayapa at masayang kamatayan. Kaisa ni na San Francisco at Santa Clara, San Antonio de Padua, San Pedro Bautista, at kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos dito sa ating mission station na patuloy na hinahamon ng ating pananampalataya at ng ating ebanghelyo na laging maging handa para mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Dumalangin tayo sa panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Sumasalangit ka, sambahin ang
siya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan at sa lahat ng mga bagay na sumisira ng aming ugnayan sa iyo, O Panginoong aming Diyos, sumisira ng aming ugnayan sa isa't isa bilang magkakapatid, at sumisira din ng aming ugnayan sa sangkalikasan na sa aming iyong ipinagkatiwala, subalit hanggang ngayon ay aming sinisira. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang shalom, ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Shalom, shalom, kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang siyang naparito upang tayo ay kanyang ibalik sa ating dangal at dignidad bilang mga anak ng Diyos. Siya ang patuloy na humahamon sa ating na laging maging handa upang tanggapin siya sa ating mga buhay. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Amen.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi namin madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ikalawang araw sa pagsisiyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus, daluyan ng kagalingan. Ang ating Ama ay pinanatili kang tapat na lingkod ng Panginoon hanggang sa daan ng krus. O Diyos, sa iyong kalooban, ipinasya mo ang lahat ng tao ay susunod sa iyo, at sa lahat ng bagay na tanging kalooban mo lamang ang susundin. Sa pamamagitan ng pagkakatawang taon Jesus hanggang sa pagkamatay niya sa krus, ay ipinakita niya sa amin ang kahulugan ng pagsunod sa iyo at ang maglingkod ng buong puso. Ipinakita niya sa amin na ang pagkakamit ng tunay na kalayaan at pagiging ganap ay matatagpuan lamang sa pagiging tapat sa iyo. Sa lahat ng oras sa buhay ni Maria, lalo't higit sa oras nang siya ay nasa paanan ng krus ni Jesus, ay pinatunayan niya ang kanyang katapatan sa iyo at sa kanyang anak na si Jesus. Kahit na ang paglilingkod niya ay nakaranas ng hapis at tuwa, hindi siya nagkulang na maging isang lingkod na iyong inaasahan para sa kanya. Sa pamamagitan ng hindi pagsuko sa hapis na nadarama, nakiisa siya kay Jesus bilang isang ganap na halimbawa ng pagsunod sa iyo. Hinihiling namin na pagkamitin mo kami ng pagtiyaga katulad ng pagtiyaga ni Maria bilang isang lingkod mo. Tulungan mo kaming matanggap ang hapis at galak, ang kalusugan at karamdaman, ang lungkot at ligaya sa aming buhay ay pagpapahayag ng kalooban mo para sa amin. Sa lahat ng ito, tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo sa kabila ng mga oras na hindi namin maunawaan ang
iyong kalooban. Mula sa krus, dalhin mo kami kasama si Maria sa kagalakan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Manalangin tayo. Mahal na Ina ng banal na puso ni Jesus, tulungan mo po kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo kaming makatugon sa kanyang pagmamahal tulad sa naging tugon mo sa kanya upang kamtin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo para sa amin o kamtin mo para sa amin mula sa bukal ng buhay na walang hanggan na nabuksan sa kanyang tagiliran ang grasyang aming kailangan at ang mga ibinibigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming maisakatuparan ang aming mga hinihiling, maging amin din ang damdamin ng kanyang puso at ang kanyang misyon, at maging misyon din naming o Berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang ina ng anak ng Diyos na nagturo sa amin kung paano magmahal ng tapat at totoo. Akayin mo kami sa puso ng aming tagapagligtas upang kami ay maging makabuluhang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pakinggan mo ang aming panalangin at kaawaan mo kami. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana ikaw ay palagi ang gumabay sa amin, sa aming mahal na ina. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nagawin mo sana ang aming mga puso kagaya ng puso ng iyong anak na si Jesucristo. Nagpakatao, isinilang at namatay upang makamtan namin ang kaganapan ng buhay. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. nakagaya ni Jesus ang mabuting pastol na may pusong mapagmahal, kami sana ay matuto at maging marunong ding magmahal, lalo na sa mga kapatid naming nasa laylayan ng lipunan, mga mahihirap, itinataboy, at hindi pinagpapapansin sa lipunan. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. na kami ay iyong patatagin kapag nararanasan namin ang mga kahirapan at pagsubok sa buhay. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. na aming pananampalataya at pananalig sa Diyos ay mag-akay sa aming kapwa upang sa salita ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. na maging masigasig kami sa aming pagsisikap na pairalin ang katarungan para sa mga mahihirap, mga inaapi at itinataboy sa lipunan. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. na hindi sana ang inggit at pagkamakasarili ang maghari sa aming mga puso at buhay. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. na sana hindi maging hadlang ang aming sarili at pamilya na naghahangad ng katiwasayan kung kami ay tinatawag na maglingkod sa aming munting sambayanan. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. kung ang aming pamilya ay nakakaranas ng matinding pagsubok dahil sa hindi pagkakaunawaan at mga pagsubok sa buhay, pamilya. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. kung kami ay tutulong sa aming mga kabataan sa pagpili at pagdisenyo kung anong profesyon ang kanilang ninanais para sa kabutihan ng pamilya at ng aming munting sambayanan.
Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. bilang mga magulang na aming aarugain at gagabayan ang aming mga anak upang sila ay maging mabuti, mabait, responsable, at mapagmahal at madasalin. Tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. kung darating sa amin ang nakakatakot na sakit at nilalaman namin ang nalalapit na aming kamatayan at kung ang aming mga mahal sa buhay ay tinatawag na sa kabilang buhay, tugon, O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. at ngayon, tumahimik tayo sandali para sa ating mga sariling kahilingan at mga panalangin. Alalahanin mo, mahal na ina, ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hindi lang kang maging kanyang ina, hinais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papuri pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo ay mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo ay nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo ay nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, Lay Eucharistic Ministers, Ministry of Usherettes, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communications Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong lahat na narito ngayon. Palakpakan po natin. Pasalamatan din po natin ang ating sponsor ngayong gabi, ang San Juan Chapel, at ang lahat ng mga family sponsors. Atin din pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Crispine of OFM. Mga paalala po at paanyaya, nalalapit na po ang kapistahan ng ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart,
Kaalinsabay din ang ika-6 na taon ng pagkakatatag ng ating mission station. At bilang paghahanda, mayroon po tayong mga iba't ibang mga aktibidad tulad ng patronal visit. Ito po ay ang pagdalaw ng ating patron sa 12 kapilya na nagtapos na po ng ilang araw. Ngayon naman po ay nagsisimula na ang ating novena misa o ang pagsisiyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Ang mga sumusunod po ang mga schedule ng ating mga misa na ginaganap po dito sa Woodcraft Bayanihan sa ganap na ika-6 ng gabi. Ngayon pong gabi, August 31, ang San Juan Chapel. Sa September 1, San Roque and Santa Teresa of Calcutta. September 2, St. Joseph Chapel. September 3, Our Lady of Manaoag Chapel. September 4, Our Lady of Peña Francia and San Lorenzo Chapel. September 5, Mother of Perpetual Help Chapel. September 6, Our Lady of Lourdes Chapel. At September 7, St. Clare and San Pedro Calungsod Chapel. Sa bawat gabi din po, pagkatapos ng banal na misa, ay magkakaroon pa po tayo ng novena nights na ginaganap sa Bayanihan Covered Court. Ito po ang mga sumusunod na schedule. September 1, 7:30 p.m., Pasumba ni Maria Contest. Open po ito sa lahat ng gustong sumali. Ito po ay binubuo ng 10 hanggang 20 katao bawat grupo. At ang bawat performance ay 5 hanggang 10 minuto lamang po. Ang mga nais kong sumali ay makipag-ugnayan na lamang po sa inyong mga chapel leaders o kanino man po sa mission station. September 2, volleyball, 1-day league game and basketball semi-finals game. 1 p.m. to 3 p.m. volleyball game, 3 p.m. to 5:30 p.m. 14 under basketball semi-finals game. At sa 7:30 p.m. to 9:30 p.m., yung 27 under basketball semi-finals game. Sa September 4 naman po, 7:30 p.m. ang Barangays Night. Ito po ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga barangay officials na nasasakupan ng ating mission station. Ito po ang Barangay 158, Barangay 159, Barangay 161, at Barangay Baisa. Kasama po ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Community. Sa September 6, 7:30 p.m., Basketball Championship Game. 4 p.m., 14 under Championship Game. 7:30 p.m., Exhibition Game of Missionaries of the Sacred Heart. Priests and Seminarians versus the Diocese of Caloocan Priests team. At sa 8:30 p.m., ang 27 under Championship Game. Sa September 7 naman po, ang Bisperas, magkakaroon ng prosesyon sa ganap na ika-4 ng hapon na magsisimula sa Compound 7, St. Louis de Montfort Chapel, na iikot po sa Baisa Road, Reparo Road, at papuntang Woodcraft Bayanihan Chapel. At susundan po ito ng banal na misa. At sa September 8 naman po, ang feast day, meron po tayong concelebrated mass. Ito po ay sa ganap na ika-9 at kalahati ng umaga, dito rin po sa Woodcraft. At pagkatapos po ng misa, ang lahat po ay pupunta sa Bayanihan Covered Court upang doon magkaroon ng salo-salo o ang tinatawag na Barrio Fiesta. Magkakaroon din po tayo ng maikling programa at mga palaro. Mga karagdagang anunsyo po, sa bawat novena mass ay magkakaroon po tayo ng family sponsors at kami po ay kumakatok sa inyong mga buting puso na maging isa sa aming mga family sponsors. Ang malilikom po dito ay gagamitin sa mga gastusin sa kapistahan at pagpapatayo ng ating simbahan sa bodega. Nawa po ay makiisa tayong lahat sa layunin na ito. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayo. Bago po ang pangwakas na pagbabasbas, ay magpapasalamat po ako. Kasi itong mga kapatid natin na mula sa ICTC ay magpo-pull out na yata bukas. Sina Brother Gerard, Brother Michelle, Brother Jerome, Brother Jeff, at saka si Brother Dom. At ipapasalamat po sa ngalan ng ICTC. Ipagpuman ninyo, hindi ako nakarating ng validation. Hindi dahil sa hindi ako handa,
No, kundi dahil may mga may iba rin kampanya, no? May provincial council meeting kami ng mga nagdaang araw. At kaya ganito ako, kaya mukhang stress ang buhay ko. Kapag katapos ng council meeting, stress. And anyway, nagpapasalamat po seriously sa buong mission station sa pagtanggap sa ating mga kapatid na nakipamuhay sa inyo, nakadaupang palad nyo. At sana po ay patuloy silang mahubog sa pamamagitan din ng inyong mga tulong at mga pagdarasal para sa kanila. Lastly, kayo ng umaga, pag Huwebes, maaga klase ko sa MST, alas 8. Usually sinusundo ako ng 7:15, 7:20. Pero syempre, alas 7 pa lang, handa na ako. Kaya bihis na ako, tapos tinampot ko sa cellphone ko, may text si Father Richard, yung Dean. Father, nag-declare Quezon City, walang pasok. O diba, handa ako, nakaligo na ako, etc. Hayahay. Ang dami kong nagawa ngayong maghapon kasi handa pa rin. No? Mga maganda na wala ng pasok. Naka-recover ako, no? Madami akong nagawa sa aking dissertation. Ganun din sa atin, no? Buhay. Kapag handa ka, kahit kunin ka ni Lord ngayong gabi. Kita mo, ayaw nyo. Parang hindi umepekto ang ating pagdiriwang. Kidding aside, nadalangin po natin ang iba yung pagpapala sa inyo. Amen? At sa buong mission station at sa ating ginagawang paghahanda para sa birthday ni Mama Mary. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Naway pagpalain kayong lagi at ingatan ng ating Panginoon. Amen. Naway ipakita niya sa inyo ang kaningningan ng kanyang mukha at kayo'y kanyang laging kahabagan. Amen. Naway kayo'y kanyang pakaingatan at ipagkaloob sa inyo ang kanyang kapayapaan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang lahat ng inyong mga mahal sa buhay ng mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayo at patuloy na maghanda para patuloyin ang Diyos sa inyong mga buhay. Salamat sa Diyos.